Ito pong video na napapanood nyo dito mga kababayan, ito po yung mga footages ng people power po ng mga DDS kahapon, nung gabi at saka po nung umaga. Pero para po sa akin mga kababayan, hindi lamang po ako nagsasabi nito, maraming Pilipino po nagsasabi na epic fail po ang people power ng mga DDS. Meaning, nilangaw, walang tumangkilik, sila lamang po ang pumunta. Yung pong unang video na napanood nyo, yung gabi, nagsasalita po dyan si Kiko Barsaga. Tinanggal ko na lamang po yung sound, ano. Pero para po sa akin, yung mga post niya sa social media at saka yung mga naging asta niya sa publiko, dyan po sa kanilang people power, para po sa akin provocative. At kung ako po yung tatanungin nyo kung talagang maigsi ang pasensya ng gobyerno at ng mga otoridad, talaga pong mapipikon at magkakaroon ng hindi magandang pangyayari. Salamat po sa mga kapulisan, sa DILG, sa gobyerno, at sa mga security guard ng Forbes dahil kinabaan nyo ang pasensya nyo at talagang nagtiyaga po kayo. Pasensya na po kayo dahil naabala pa kayo, imbis na kayo nagpapahinga na at hindi na nag-overtime, or imbis na tinugunan nyo yung ibang problema ng ating bansa sa lansangan, mga posibleng krimen na mangyari, ay naandyan po kayo, inabala po kayo, at napagastos pa ang gobyerno ang mga Pilipino dahil dyan sa epic fail at talaga namang nilangaw na raling iyan. Wala naman silang napala mga kababayan. Ilang beses na ba nilang inulit ito? Paulit-ulit lamang sila. Nung isang taon, halos or mahigit isang taon silang nagmaisog rally, wala naman silang napala. Mga DDS, sana ma-realize nyo, hindi effective ang ginagawa nyo at walang naniniwala sa inyo. Paano naman kami maniniwala at sasama sa rally nyo? At paano kami maniniwala sa pinaglalaban nyo? Unang-una sa lahat, yung mga nagrarally nung panahon ni Duterte, anong ginawa nyo? Niredtag nyo ng niredtag. Tinatakot nyo. Nawala ang sense of check and balance nung panahon ni Duterte dahil lahat ng bumabatikos, umu-oppose, nagko-call out. Pag hindi nyo tinatawag na ADIK, nire-redtag nyo. Pag hindi nyo tinatakot na matutukahan kayo, or baka ADIK ka, or baka alam niyo na, yung mga sinasabi nila mga kababayan, pananakot ang ginawa nila. So ngayon, ine-expect nyo na sasama yung mga tao sa inyo? Kaya lang naman kayo nagagaganyan dahil gusto nyong i-appoint or i-upo si Sara Duterte. Hindi talaga kayo anti-corruption. Nagpapanggap lang kayo na anti-corruption kayo. Kasi kung anti-corruption kayo, dapat consistent kayo. Una sa lahat, nung panahon na nililitis, iniimbestigahan ng family, nung panahon ni Duterte, anong ginawa nyo? Binatikos nyo ng binatikos ang Blue Ribbon Committee ni Gordon. Pati yung Red Cross ni Gordon, pinuntirya nyo. Dahil ayaw nyong matuloy. Gusto nyong itigil ang Blue Ribbon Committee hearing sa family dahil nadadawit ang pangalan ni Duterte at ang kanyang mga kaalyado. So hindi kayo anti-corruption. Pro-Duterte lang talaga kayo. Ano pa? Yung pagpigil nyo at palakpakan kayo dahil napigil ng Supreme Court ang impeachment trial ni Sara Duterte, tuwan-tuwa kayo. Hindi nyo gustong maging accountable si Sara Duterte, hindi nyo gustong malaman ng mga Pilipino ang katotohanan patungkol sa mga allegations na misuse or na corrupt ang confidential fund ni Sara Duterte sa OBP at saka sa DepEd. Kayo yung tuwang-tuwa nung napigil, nung na-archive ng Senado ang impeachment trial ni Duterte, ni Sara Duterte. Kayo yung ayaw matuloy ang impeachment trial. Ayaw nyo malaman, kahit mismo kayo, ayaw nyo malaman yung katotohanan. So, paano kayo naging anti-corruption? Kaya walang sumasama sa inyo. At namimili lamang kayo ng kino-call out. Iko-call out nyo yung mga hindi kaalyado ng idol nyo, yung mga kalaban ng mga idol nyo, pero hindi nyo ma-call out si Joel Villanueva, si Jesus Cudero, si Bong Revilla, si Jingoy Estrada, si Sara Duterte. At yung mga kaalyado ng mga Duterte, hindi nyo ma-call out kapag sila ang nadadawit sa korupsyon. Nananahimik kayo. Sa totoo lang, kung hindi nabusisi ang confidential fund ni Sara Duterte, hindi kayo mag-iingay ngayon eh. Malamang sa malamang, suportado nyo lahat ng mga pangalan ng mga congressman at senador na nadadawit ngayon sa korupsyon kung hindi nabusisi ang confidential fund, ang sinasabing misused or na-corrupt di umano na confidential fund ni Sara Duterte sa DepEd at sa OBP. Yun ang totoo mga DDS, hindi kayo anti-corruption. Kayo ay nagagalit lamang dahil nasusukol ang mga
ang mga sinusuportahan nyo, ang mga poon nyo. Yun ang katotohanan. At kitang-kita yun ng mga Pilipino. Kaya yung mga Pilipino, umay na sa inyo. Kaya yung mga rally nyo, kung papanoorin nyo yung mga rally nyo sa social media, yung mga live nyo, makikita nyo talaga na walang pumupunta. Kayo-kayo lang. Nagpapakapagod kayo. Unless, ang makita nyo is yung mga old rallies na nirecycle ng mga kapwa nyo DDS para palabasin na rally nyo or rally ng ibang bansa or edited or AI. Kung yan ang makita nyo, maiisip nyo talaga na marami kayo. Pero in reality, kung mga totoong footages ang makikita nyo, wala, nilangaw, o konti lamang kayo. Nag-aksaya lang kayo ng pera ng gobyerno, ng taxpayers money dahil yung mga police na naabala at yung gastos ng gobyerno para panatiliing mapayapa ang rally nyo, gumastos tayo dyan. Pero wala naman kayong napatunayan, wala kayong napala. Umuwi kayo. Masakit mang sabihin ito, pero umuwi kayo na parang wala na kayong dignidad at pinagtatawanan kayo ng mga tao. Dahil napaka-hypocrite kasi ng galawan nyo. Double standard, hypocrite at kaplastikan. Nananawagan kayo ng anti-corruption, pero ang gusto nyong iupo ay may mga bagahe ng korupsyon. Yung gusto nyong ipalit, nananawagan kayo na mag-resign ng presidente, pero yung gusto nyong ipalit ay problematic din at hindi accountable. Marami ring dapat ipaliwanag sa mga Pilipino. So ano kayo dyan? Anti-corruption kayo? Ang tingin nyo sa mga sarili nyo, biktima at bayani. Nagkakamali kayo. Isa kayo sa mga salarin. Isa kayo sa mga naging enabler ng mga kurakot na opisyal na mga nakaupo ngayon, yung mga nadadawi sa flood control corruption na yan. Kayo ang, in my opinion, mga salarin, enabler. Hindi kayo ang biktima, hindi kayo ang bayani, at hindi kayo anti-corruption. Nung si Duterte nga umamin sa publiko na sabi niya nagnakaw siya, naubos na lamang yung ninakaw niya. Nagpalakpakan pa kayo eh. There's truth behind that statement. Sinabi niya sa Quadcom, meron siyang at least 5 billion pesos. Pero hanggang ngayon, hindi kayo naniniwala. Kinukonvince niyo ang sarili niyo na matino, maayos, malinis ang mga Duterte. Kahit sila na mismo ang gumagawa ng mga pag-amin sa publiko ng mga ginawa nilang mali. So kakaiba talaga kayo. Tapos, para sa inyo, bayani or magaling, sabi pa nga ni Harry Roque, rockstar daw. Hottest rockstar si Kiko Barsaga sa Pilipinas ngayon. Naniniwala kayo dyan? Siya nga nagdi-display ng may mga nakita akong mga photos ni Kiko Barsaga na may mga hawak na limpak-limpak na salapi, sandamakmak na pera. So ano yun? Gawain ba yun ng politiko, mambabatas na i-flaunt niya yung kanyang sandamakmak na pera at kanyang luxury car? Meron pa ako nakitang picture niya na nakatayo sa harap ng luxury car. Or sports car yata yun. So, ayun. Ano yun? Mga edited photos? Bakit hindi niya dinidebunk? Kaya para sa akin, ang hirap seryosohin ni Kiko Barsaga. Ang hirap seryosohin at ang hirap paniwalaan. Yung mga asta na lamang niya sa social media at sa publiko. Para siyang bata. Parang hindi mo talaga seryosohin. Ano yun? Nagmimiyaw-miyaw. Ano yun? Mananawagan ka ng people power. Seryosong usapin ito na issue ng panlipunan. Magmimiyaw-miyaw ka. Hahaluan mo ng kalokohan. Hindi ka seryoso. Tapos yung mga asta mo sa social media, yung pasayaw-sayaw mo. Paano ka seryosohin? Paano ka sasamahan ng mga Pilipino? So malamang sa malamang, grandstanding yan. Pakitang tao, palabas lang or gusto mo lang gumawa ng pangalan at makilala sa buong Pilipinas. And in my opinion, ginagamit mo ang sitwasyon at ang pagkakataon para magkaroon ka ng pangalan sa Pilipinas. And in my opinion, sumasakay ka or ginagamit mo yung emosyon at nararamdaman ngayon ng mga DDS. Pero unfortunately for you, ineffective. Kiko Barsaga, ineffective at hindi ka nagtagumpay doon. Nagmukha lang kayong mga eng-eng doon. Pinagtatawanan kayo ng mga tao. Wala kayong na-gain. Nakapurwisyo lang kayo, nakaabala kayo. Imagine mga kababayan, yung mga nakatira doon sa Ford's Park. Although, if I'm not mistaken, may bahay doon si Zaldico at saka si Congressman Martin Romualdez. Pero, may mga diplomat na nakatira doon. Kung hindi ako nagkakamali, na doon yung Indian Ambassador,
British ambassador, American ambassador, Japanese ambassador, pati yung sa South Korea, at iba pa. So, anong ginawa nyo? Intimidation. At pinapangit nyo ang imahe ng Pilipinas sa mata sa mata ng international community. Pero again, anong moral ascendancy nyo at kredibilidad nyo na manawagan ng mga pagbatikos laban sa korupsyon? Or anong kredibilidad nyo para i-present nyo yung mga sarili nyo bilang anti-corruption kung kayo mismo ay enabler, mga protekta at mga supporter ng mga tao, senador, congressman, at ng kung sino pa na nadadawit din sa korupsyon. So, paano namin kayo papaniwalaan? Kaya yan, epic fail at nilangaw ang inyong rally. And expected namin na mag-stage na naman kayo ng another rally hanggang sa, siguro hindi kayo mapapagod hanggang 2028. So, good luck. Pwede nyo naman gawin yan, pero wag naman yung nakakaabala kayo at wag naman nakakapagdulot kayo ng takot. And again, wag kayong magdadala ng lighter. Wag kayong magkukos ng ikagugulo ng bansa natin. Payo lamang. Nakakaumay na po yung ginagawa nyo, mga DDS. Wala naman kayo napapala. Sana ma-realize nyo. Wala na kayong bilang. Ineffective na kayo at hindi na kayo pinaniniwalaan ng mga tao. Kayo, mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa epic fail at nilangaw na rally ng mga DDS? Lagyan nyo po sa comment section. Maraming pong salamat sa panonood.